Guys, welcome to my channel. Today, we're going to the office. It's the start of the work na after the long Holy Week vacation, no? So in this particular video, isi-share ko sa inyo ang aking ownership experience, no? Because it's been almost more than 2 years already na, kasi I got this unit January of 2021. Today is April. So actually 2 years and 3 months na siya. So share ko sa inyo ang aking experiences after 2 years. Ano yung positive, ano yung negative aspects. I will also go over the basic features of this car para mabigyan ko rin kayo ng idea kung ano yung mga features nito, ano yung mga good points, ano rin yung mga bad points, kasi hindi naman lahat ng kotse is talagang perfect, no? Meron siyang pros and cons talaga. So depende na lang sa inyo kung ano yung important sa inyo. So pagdating sa exterior, hindi pa rin naluluma yung design niya kahit lumabas siya noong 2020. So compared with the other vehicles, it doesn't look old. In fact, yung 2024 na model, wala siyang binago sa exterior kasi maganda na nga yung design. Meron lang siyang dinagdag na features doon sa interior. Ang isa pa sa mga nagdadala ng beauty ng sasakyan na to, yung kanyang pintura, kasi hindi siya normal na paint, hindi yung basta red or white lang. Meron silang ginagawang ibang way of painting para magkaroon ng depth and fluidity yung paint, na pag tinamaan ng light, nagkakaroon siya ng shadow na nagre-reflect, na doon makikita mo yung design ng kanyang body. Pero manipis ang pintura niya, kaya madali siya magkaroon ng rock chips, kasi hindi mo pwedeng pakapalin yung pintura kasi hindi lalabas yung color na gusto nilang ipalabas. So since madali siyang magkaroon ng rock chips, so ang maganda dito is lagyan niyo ng PPF kahit yung hood lang, para maiwasan yung mga ganong rock chips, at iwasan din tumutok sa mga truck na may mga karga ng mga bato, kasi yan ang nagiging dahilan, especially kapag yung nasa high speed ka. Ang isa pang cons nito is yung pagka halimbawa nabangga ka, mahirap habulin yung kulay kasi special paint nga siya. Ito nga palang Mazda 3, wala siyang fog light. But in my experience, sufficient na yung ilaw niya. So kahit wala yung fog light, maliwanag pa rin yung binubuga niyang ilaw. Saka ito, meron siyang automatic na headlight. So on siya kapag madilim yung lugar. So very useful to pag dumadaan ka halimbawa sa underpass. So automatic siyang mag-iilaw. And then mamamatay siya kapag maliwanag na yung surroundings mo. So hindi mo na kailangan na i-on and off pa manually. Ang isa lang sa mga cons ng design na ito, yung A pillar, yung B pillar, saka yung C pillar, very intrusive kasi parang malalaki siya. So marami siyang blind spot. Let's evaluate naman yung engine. Ang engine niya is 1.5 liters na naturally aspirated. So ito yung last batch na naglabas sila ng 1.5 liter. Ngayon kasi puro 2 liter na yung engine, tapos mild hybrid. Ang kagandahan dito, high compression siya. Ang compression ratio niya kasi is 13:1 against yung normal na 11 or 10 lang, di ba? Ang result nun, since high compression ratio siya, ang fuel na kailangan mo is around 91 lang. So, regular gasoline lang. So, mas mura siya as against doon sa mga extra na gasoline na around 95.
Ang maganda naman dito, matipid siya. So, sa highway, pumapalo ako ng 18 to 22 kilometers per liter. City driving, mga 8 to 10 kilometers per liter. So, very efficient yung Mazda Sky Active na engine. While the 1.5 liter is fuel efficient, medyo nakukulangan ako sa power. Mas maganda yung 2 liter engine dito. Ang isa kong napansin dito, ang shifting ng transmission niya parang manual. Medyo ramdam mo yung shifting ng transmission but not in a bad way. Nararamdaman mo yung feedback ng transmission na nagbibigay ng sporty feel sa kanya. Yung iba kasing transmission, yung shifting mo may pagka-jerky. Ramdam mo yung shifting pero in a bad way. Feeling ko ginawa ni Mazda na talagang gawing ganun. Parang meron ka pa ding feedback so you don't feel disconnected sa vehicle. So pag kinumpare ko for example dun sa Montero, yung Montero kasi very smooth yung transmission. Para kang naka-CVT na hindi mo na-feel yung shifting. So parang ang feeling mo, disconnected ka na dun sa sasakyan. So parang wala na yung sporty feel. Okay, let's review naman yung interior. For the last 2 years, hindi pa rin nagbabago yung itsura niya. For example, yung leather niya, hindi siya nagbibitak-bitak. Parang original pa din. Yung mga soft touch leather or around, maganda pa rin. Wala akong naririnig na langit-ngit. Tapos, tahimik pa rin yung loob. Maganda yung insulation. So, hindi mo masyadong naririnig yung mga sound sa labas. So, tahimik talaga siya. Tapos, ang isang ano ko lang dito, ang isang siguro negative dito is masikip siya dun sa likod na upuan. No? So, pag tatlo na yung nakasakay niyan, medyo masikip. Especially kung matangkad yung pasahero mo. Pero dito sa harap, medyo komportable kasi maganda yung configuration ng seats. So, kahit sa long drive, hindi ako napapagod kasi maganda yung kanyang ergonomics. Pagdating naman sa aircon, hindi siya gaanong kalamig. Compare ko with other cars that I have before, mas maganda yung aircon nila kaysa dito. Pero hindi naman siya ganun kahina, no? O average lang, hindi siya yung exceptional na malamig talaga katulad ng mga Nissan cars. Next, yung stereo system niya, actually kahit basic lang ito, maganda yung kanyang sound, no? Kasi yung alam mo yung harmonics, pinag-aralan talaga ng Mazda yan eh. So, talaga siya, maganda yung kanyang sound system, ang ganda ng sounds ng kanyang speaker. In terms of handling naman, dito nagkatalo. Ang ganda ng handling niya actually. Especially sa cornering, talagang gumagana yung kanyang G-Vector system ng Mazda. No? Very stable siya sa mga winding roads. Ang galing, kapit na kapit. Doon ako napabilib sa technology ng Mazda, yung kanyang G-Vectoring system. No? So, planted na planted siya. And also, yung kanyang ergonomics, no? Makita mo yung positioning ng driver at saka yung relation ng kanyang paa dito sa silinyador, sa preno, maganda. Tapos yung seat niya, hakap na hakap. So, hindi ka mapapagod kahit sa long drive, no? Yun ang kagandahan nitong Mazda kasi pinag-aaralan nila talaga yung ergonomics saka yung contour ng body, no? Pero other than that, okay naman. Yung ride niya is maganda. Naka-torsion beam kasi ito sa likod. Kahit naka-torsion beam siya, maganda yung articulation ng kanyang suspension eh. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Mazda yun. Pero happy ako kahit naka-torsion beam siya. Hindi siya yung independent na suspension. In terms of brakes nga pala, ito pala yung brakes gusto kong i-discuss. Maganda yung braking system niya.
Pero meron lang siyang issue for me. Umiingay yung brakes niya pagka nadudumihan. In fact, marami akong kagrupo doon sa Mazda na ganoon din ng issue, no? Umiingay yung brakes. But I think sa pad siya. So ang ginawa ko, pina-warranty ko. So pinalitan nila. Nawala yung ingay nung brakes. Dati ang ingay kasi nakakaya pagka mag-brake ka o pupunta ka sa isang event, nandun ka sa lobby, no, ng hotel, tapos mag-brake ka, ang iingay. Pero ngayon nawala. Hopefully hindi na siya bumalik. Pero isa yan sa mga issue ng Mazda. Pero yung brake pads lang ang pinalitan eh. So mukhang okay naman. So obserbahan ko pa rin. Okay, in terms of service, dito ako happy sa service ng Mazda kasi meron akong 3 years na pre-PMS, no? For the last 2 years wala akong ginastos kahit 5 sa maintenance nito kasi libre yung langis, libre yung oil filter, libre yung air filter. Tapos mabilis pa yung service. Tatawag ka lang, magpapa-appointment ka, hintayin mo lang, in 2 to 3 hours ready na. So hindi ka na uuwi, nandun ka na. Nagkaroon din ako ng aksidente dito, yung aking bumper na sabitan, no? So kinlaim ko for insurance, then dun din sa kasa ko pinagawa. In a week's time na naibalik nila. So mabilis yung service. Yun ang kagandahan pagka konti lang kayo. Kasi dati nung sa Toyota ko, ang tagal ng service kasi ang dami ninyo eh. Pipila ka pa, ang haba. Eto, maikli lang yung pila nyo. So mabilis yung service. Yun ang advantage ng kukunti kayo. So ano pa ba? Ano pa bang mga issues ko dito? Overall, happy ako sa performance niya. So ngayon nagpalit ako ng size 19 na mags kasi gusto ko maganda yung itsura niya na malinis. Dati Linea Corse, ngayon nag-iba naman ako ng mags kasi dati nakalabas, mas malapad yung sa likod kaysa sa harap o staggered. So nagpalit ako ngayon ng square. So ibig sabihin ng square, pareho yung size ng mags sa gulong at saka sa likod. So pinag-aralan ko, ang pinili ko ngayon yung VLF, tapos ang offset niya is plus 38 para naka-plus do sa fender. So ang next na project ko dito is ilo-lower ko by about an inch para mas maganda. So kailangan ko magpalit lang ng spring. So kung naghahanap kayo ng isang sasakyan na very reliable, tapos ang ganda ng technology, and then fuel efficient, itong Mazda is a good choice. Ang price niya nga pala ngayon is 1.495 million doon sa entry level na sport, and then yung top of the line is 1.695 million. Ang kagandahan nito, yung 2023 o 2024 model, wala silang binago sa body. So bago pa yung sasakyan mo kasi yung design nito, nanalo talaga ito ng best car design in 2020. Kaya pinreserve nila. So ang na-add lang na features is lumaki ito, yung head unit niya. Meron na siyang wireless Apple CarPlay saka Android Auto wireless na, kasi ngayon naka-cable pa siya. Yung top of the line meron ng wireless charging. Basically, yun ang nadagdag sa 2024 model. So at least masaya ako, hindi pa naluluma yung body ko. Kasi di ba yung iba after 3 years, 4 years palit na ng model, design. So luma na kagad yung sasakyan mo. I think yung design niya will be maintained in the long run. It will be an iconic design in the future. Ang isa pa pala na i-share ko sa inyo, itong
instrument cluster na to, no? Kung may bago kayo, lagyan nyo agad ng BPF kasi pag pinunasan mo siya, nagkagasgas. Yun ang medyo sensitive yan. Kaya ito, even ito dito, pinalagyan ko rin ng BPF para hindi siya magasgas. Masyadong delicate yung ano niya. Kaya kailangan ingatan mo. Ay, yung iba, pinunasan kagad dito, nagkaroon ng gasgas. Pero natuto na ako, pinalagyan ko na kagad. And then, nagpalagay din ako ito ng camera, yung OEM na camera kay Mixtor, ano. So, nandito yung camera niya na. So, naka-integrate. So, hindi siya halata na meron kang dashcam dito. Kasi yung iba, di ba, nakalawit. Ito, nasa loob yung naka-integrate dito, nandito sa camera sa Then, may SD card dito. So, yan. Sa pang maganda dito, meron akong nitong sunroof, no? Useful ito sa mga pag namamasyal ka sa magandang lugar o sa malamig o sa bandang hapon para magmukhang roomy yung sasakyan mo. Maganda rin yung merong sunroof. Yan. Pero pagka ganitong mainit, sinasarado ko yan. Yan. Okay, let's summarize. Overall, positive ang aking experience dito sa car na ito. I'm really happy sa handling characteristics niya. It's really a driver's car. So kung nai-enjoy nyo mag-drive, ito yung car na ma-recommend ko. You will really enjoy driving it. Not to mention na maganda yung kanyang design. Talagang mapapalingon ka. Mazda is really positioning for the premium segment. In fact, ilalabas na nila yung CX-60 saka yung CX-90 na talagang napakaganda ng quality. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!